Sa taong 1908, ika-30 ng Hunyo, ay nangyari ang isa sa pinakamisteryosong phenomenon sa ating daigdig. Nang may isang dambuhalang pagsabog ang naganap sa Siberia, Russia mula sa hindi malamang dahilan. Ang itinuturing na pinakamalakas na cosmic explosion sa kasaysayan ng tao. Ito ang tinatawag na Tunguska Event. Isang nakapangingilabot na pangyayari. At sa kabila ng napakalakas na impact mula sa pagsabog, ang nakakapagtaka mga chip ay hindi man lamang ito nag-iwan ng crater sa nasabing lugar. At kung titignan ay patag lamang ang iniwan nitong bakas. Kaya naman nag-iwan ito ng malaking katanungan sa buong mundo. Sa loob ng higit isang siglo ay maraming mga pag-aaral at mga teorya ang lumabas ukol sa cosmic explosion na ito. At may mga conspiracy din na nabuo na ang Tunguska Event daw ay maaring hindi galing sa ating mundo, kundi posibleng kagagawan daw ng mga species sa labas ng ating planeta. Ngayon sa video na ito ay sama-sama nating tignan ang iba't ibang teorya mula sa pag-aaral ng mga eksperto. Bunga nga lang ba ng antimatter o natural cosmic phenomenon mula sa ating mundo ang pagsabog na ito? O posible nga ba na mula sa bilyon-bilyong mga planeta sa kalawakan ay may mga advanced civilization na nag-i-exist at iyon ang posibleng pinagmulan ng pagsabog sa Tunguska, Russia? Bago natin simulan ay huwag mo kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating upload. Pakihit na din ang notification bell para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Anyway, simulan na natin to mga chip. Totoo bang may ibang uri ng lifeform ang nabubuhay sa labas ng ating mundo? Ano nga ba ang pinagmulan ng pagsabog na ito sa Russia? Sama-sama nating saliksikin to mga chip. Ang misteryo ng Tunguska Event. Isang napakalaking ball of fire. Ito daw ang nakita ng mga witness bago naganap ang dambuhalang pagsabog. Ayon sa ilang mga Russian villager na nakatira sa tabi ng Tunguska River, may nakita daw silang isang malaking bolang apoy sa kalangitan at nakarinig sila ng isang napakalakas na tunog bago pa naganap ang pagsabog. Sinundan pa nga daw ito ng isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa kalangitan na kung ikukumpara daw mas matingkad pang ilaw nito sa sinag ng araw. Mula sa pagsabog ay may naitalang 3 tao na nasawi at nakaapekto ang malawak na airburst nito sa mga karatig bayan at bansa. Sa kabila ng epekto nito sa Tunguska mapalad pa din na sa kagubatan naganap ang pagsabog. Ang explosion ay mahigit 200,000 hectares ang nasakop, halos sing laki ng 2 Maynila. Imagine niyo na lang mga chip kung sa syudad ito tumama, tsak mas grabing pinsala ang madadala nito sa mga tao. Ang pinakaunang theory na lumabas ukol sa Tunguska Event na ito ay isang extraterrestrial technology daw ang may kagagawan ng pagsabog ng gabing iyon. Totoo nga ba ito? At may sapat bang ebidensya para patunayan ang panukalang ito? Unang nagpadala ang Soviet Union ng expedition team upang maghanap ng mga tipak ng mga ebidensya. Mga materials kagaya ng mga metallic ore para makita kung ano ang pinagmulan ng explosion. 1928, unang isinagawang expedition para sa Tunguska Event. Ito ay sa pangunguna ni Leonid Kulik, isang Russian mineralogist. Sa kadahilan ng walang crater na naiwan at kahit anong bakas sa lupa sa naturang pagsabog, ayon nga sa kanya ay isang higanting meteorite ang pumasok sa ating mundo. At sumabog ito bago pa tumama sa surface ng ating mundo. At lalo pa niya itong ipinagtibay nang may nakita silang ilang tipak ng space fragment sa kanilang ekspedisyon. At noong 1963 ay sinuportahan naman ng isang engineer at sci-fi writer na si Alexander Kazantsev ang mga findings ni Kulik. Dagdag pa niya na kung hindi isang higanting asteroid ang sumabog dahil sa advanced alien technology, ay maaring isang alien spacecraft ang bumaba sa surface ng ating mundo. Ayon naman kay Yuri Lovbin, isang Russian scientist at leader ng Russian expedition team para sa Tunguska,
ay we were saved by some forces of a superior civilizations. Katulad ng konklusyon nila Kulik ay naniniwala din ito na extraterrestrial technology ang may gawa ng pagsabog na iyon. Ang paliwanag pa nga ni Yuri dito ay mayroon daw isang asteroid o kometa ang tatama dapat sa ating mundo at gumamit ang advanced civilization ng kanilang technology para pigilan ang pagtama nito sa surface ng ating mundo. Kaya hindi daw ito nakitaan ng anumang crater o bakas ng pagtama sa lupa. Sa madaling salita, para sa kanya ay iniligtas daw ng mga ito ang ating mundo mula sa pagtama ng isang asteroid. Di naglaon ang mga teorya ng scientists at mga eksperto na ito ay nailadhala sa maraming article sa Russia ng mahabang panahon. Mula 1928 ay mahigit 40 expedition ang naisagawa sa Russia para suriin ang Tunguska event. Kaya bukod sa kanila ay marami pang lumabas na mga teori ukol sa misteryo ng Tunguska event. Ang iba dito ay kinukontra ang mga panukala ng mga unang nagsagawa ng expedition. Black hole at antimatter. Dahil nga walang nakuhang larawan ng naturang pagsabog, ay naglabas ng ilang konklusyon ng mga American physicists noong 1963 at 1973 na posibleng antimatter o black hole daw ang pinagmulan ng pagsabog na ito. Volcanic eruption. Noong 1960 ay naglabas din ng teorya si Jules Verne, isang author. Ayon sa kanya ay maaaring magma reaction daw mula sa ilalim ng Tunguska River ang nagbunga ng pagsabog na ito. Ang iba namang mga eksperto ay nagbuod na maaaring dahil daw ito sa nuclear weapon test. Dahil makukumpara nga daw ang airburst sa Tunguska sa Hiroshima bombing mula sa mga nakita nilang tipak na ebidensya. Nikola Tesla. May ilang fringe theories din na ang pagsabog daw ay sanhi ng isang electrical experiment na nagkamali. Marahil daw ay may kinalaman sa mga gawa at pananaliksik ni Nikola Tesla ukol sa wireless transmission. Ngunit ang mga teoryang ito ay hindi naman lubos na pinaniwalaan ng mga eksperto dahil walang sapat na ebidensya. Noong 1997 naman ay naglabas ng konklusyon ng NASA sa pangunguna ni David Morrison, isang NASA asteroid expert. May mga labi ng asteroid nga daw ang nakita sa Tunguska at ito ang pinakamalaking ebidensya na nagpapatunay na meron nga daw pumasok na meteorite sa ating planeta. At noong 2018 ay naglabas ulit ang NASA ng mas detalyadong explanation ukol sa kanilang mga datos na nakalap. Ang asteroid daw ay may tinatayang 50 to 100 meters sa diameter o kung ikukumpara ay kasing laki ng isang track and field arena. Hanggang sa ngayon mga chip ay ito ang nananatiling eksplanasyon sa nangyaring Tunguska event phenomenon. Dahil nga sa mga nakitang ebidensyang tipak ng meteorite sa Tunguska ay mas pinagtitibay ng mga eksperto na isang asteroid ang nakapasok sa atmosphere ng Earth. Pero ang nananatiling malaking katanungan ay kung bakit walang iniwang crater o kahit bakas man lamang na ang asteroid ay tumama sa surface ng lupa. At yan ang hindi pa maipaliwanag ng siyensya hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng mga eksperto para mas makahanap ng mas matibay na ebidensya kung ano at saan nanggaling ang cosmic explosion sa Tunguska. Kayo mga chip, comment lang kayo sa baba kung ano sa tingin nyo ang pinagmulan ng cosmic explosion na ito. Talagang sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Hanggang dito na muna ang video natin mga chip. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel para updated ka sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat sa pagtambay sa channel natin mga chip. Hanggang sa muli, maraming salamat.